Kumusta? Ako po si Dr. Mila de la Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may higit 30 taon ng karanasan sa pagtulong sa mga senior na kababaihan sa buong Pilipinas na muling mabawi ang kanilang lakas sigla at kalayaan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagtalikod sa intimasya pagkatapos ng edad 60 ay maaaring tahimik na magpahina sa inyong puso, lumabo sa inyong memorya, magparupok sa inyong mga kalamnan at ikulong kayo sa isang marupok na katawan na hindi ninyo na kayang kontrolin. Hindi ito mangyayari ilang dekada mula ngayon, aking kaibigan, kundi mas maaga pa kaysa sa inyong inaakala. At kapag ito ay nagsimula ang paghina, ay halos imposible ng pigilan. Minsan ay may nakita akong isang 74 taong gulang na babae na tahimik na pumanaw habang natutulog. Hindi dahil sa isang biglaang sakit, kundi dahil tinalikuran niya ang mismong koneksyon na sana'y nagpanatili sa kanyang sigla at buhay. Ang pagkawala na yon ay hindi tiyak. Ito ay maiiwasan sana. Nakikita ninyo ang mismong gawain na tinatalikuran ng maraming nakatatandang babae. Madalas dahil sa yatakot o maling impormasyon ay siya palang susi sa pagpapanatili. Hindi lamang ng inyong sexual na kalusugan, kundi pati na rin ng inyong emosyonal na katatagan, lakas ng puso, at maging ng inyong kalayaan. Hindi ito tungkol sa pagkapit sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa pinakamahalagang bahagi ng inyong sarili para sa hinaharap. Ngayon ibubunyag ko ang mga nakakagulat na katotohanan tungkol sa masturbasyon na hiniling ng libu-libong nakatatandang babae na sana'y natutunan nila ilang dekada na ang nakalipas. Matutuklasan ninyo kung bakit ang pananatiling aktibo sa sexual na paraan ng pribado ay hindi lamang normal. Ito ay kinakailangan para mapanatili ang daloy ng inyong dugo, ang sigla ng inyong mga nerve at ang kabataang spirito kahit na lampas 70 na. At manatili kayo sa akin dahil sa huli, ibabahagi ko ang numero, unong pinakakinaliligtaang gawi na maaring magligtas o sumira sa inyong sigla, isang simpleng aksyon na maaari ninyong simulan ngayon upang bawiin ang sinusubukang kunin ng pagtanda. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa ninyo nagagawa, maglaan ng sandali para mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi ninyo kailanman palampasin ang isa pang aral na makapagbabago ng buhay na idinisenyo para tulungan kayong manatiling malakas konektado at masigla sa bawat edad. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung sa tingin ninyo ay meron pa kayong gustong matutunan, i-type ang 0. Narito ako upang makinig at lumago kasama ninyo. Minsan ang pinakamalalaking panganib ay hindi yaong mga biglaang tumatama sa atin, kundi yaong mga tahimik na pumapasok sa ating buhay, nagnanakaw ng mga piraso ng ating lakas at espiritu araw-araw, hanggang sa isang araw ay magtaka na lang tayo kung saan napunta ang mga ito. Una, ang tahimik na paghina na walang nagbabala sa inyo. Kapag binalikan ko ang mga dekada ng pagtatrabaho sa mga nakatatandang babae, may isang partikular na uri ng kalungkutan na hindi kailanman nawawala sa akin. Ito ay ang kalungkutan ng panonood sa mga malalakas at mararangal na babae na unti-unting nanghihina, hindi dahil sa isang malubhang sakit, kundi dahil sa isang mabagal at tahimik na pagkasira na hindi nila nakita na darating. Akala nila ay ginagawa nila ang tama, ang pagtanda, nang may karangalan ng pagtanggap sa mga pagbabago nang walang tanong, ang pagbitaw sa kanilang sexual na pagkatao. Dahil sa huli, hindi ba't ganoon naman dapat ang pagtanda para sa isang babae, ngunit ang katotohanan ay mas nakakadurog ng puso. Ang isinuko nila ay hindi lamang sex, isinuko nila ang sigla, isinuko nila ang lakas, memorya, kalayaan, ang mismong mga katangian na bumuo sa kung sino sila. At hindi man lang nila ito napansin, hanggang sa huli na ang lahat. Naaalala ko ang isang partikular na babae. Tawagin natin siyang Aling Roberta. Siya ay 72 taong gulang
nang magpatingin sa akin bagaman mas matanda ang kanyang itsura. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Ang kanyang balat ay maputla at manipis. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Sinabi niya sa akin na wala siyang anumang uri ng sexual na aktibidad kahit na pribadong intima siya sa sarili sa loob ng mahigit 15 taon. Noong una inakala niyang marangal at kagalang-galang pa nga na isantabi ang bahaging iyon ng kanyang buhay pagkatapos ng menopause. Naniniwala siyang tumatanda siya ng may dangal. Ngunit ngayon habang nakaupo sa aking opisina, inamin niya na may mga luha sa kanyang mga mata na pakiramdam niya ay isa na lamang siyang anino ng dati niyang sarili. Hirap siyang makaalala ng mga simpleng bagay. Palagi siyang pagod. Sobrang nanghina ang kanyang mga kalamnan na ang pag-akyat sa hagdanan ay parang pag-akyat sa isang bundok. Ang pinakatumimo sa aking puso ay nang marinig ko siyang bumulong. Hindi ko alam. Kung may nagsabi lang sa akin, kung pinanatili ko lang na buhay ang bahaging yon ng aking sarili, marahil hindi ako nakaupo dito na parang kalahati na lang ng pagkababae ko. Ang kwento ni Aling Roberta ay hindi bihira. Ito ang nakatagong trahedya na nangyayari sa milyon-milyong buhay. Kung walang regular na sexual na stimulasyon, kung hindi pinapanatiling buhay ang enerhiyang iyon, nagsisimulang isara ng katawan ang mga pangunahing sistema. Nababawasan ang daloy ng dugo sa pelvic region. Ang mga nerve ending ay nanghihina. Ang mga hormone na sumusuporta sa tono ng kalamnan, kalinawan ng isip at emosyonal na katatagan ay biglang bumabagsak. Ang pagbabago ay unti-unti, halos hindi napapansin sa simula, kaunting bawas sa lakas, kaunting pagiging makakalimutin, kaunting dagdag sa pagod. Ngunit sa paglipas ng panahon ito ay lumalaki na parang snowball. At sa oras na mapansin ng isang babae, ang nangyayari ang pinsala ay malala na at nakakatakot na mahirap ibalik. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi kailanman binabalaan tungkol dito. Walang umuupo sa kanila at nagsasabing, "Hoy, ang pananatiling aktibo sa intimasya ay hindi lang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa kaligtasan." Sinasabi sa kanila ng lipunan na ang tunay na pagtanda ay nangangahulugan ng pagsuko sa bahaging iyon ng kanilang sarili. Ngunit ang tunay na sigla ay nangangailangan ng kabaligtaran. Nangangailangan ito ng pag-aaruga, pag-iingat, pagpaparangal sa koneksyong iyon, hindi para sa kayabangan, hindi para sa pride, kundi para sa kalusugan, kalayaan at buhay mismo. Kung sana lang ay mas maraming babae ang nakaalam nito nang mas maaga. Kung sana lang ay may humila sa kanila sa edad na 60 o kahit 50 at sinabing, "Huwag kang bibitaw, panatilihing buhay ang apoy kahit para lang sa iyong sarili." Ilang buhay kaya ang naging mas malakas, ilang pagsisisi ang naiwasan. Nakikita ko ito ng napakalinaw ngayon. Ngunit para sa napakarami ang aral ay huli nang dumating. Mayroong tahimik na labanan na nangyayari sa loob ng inyong katawan, ngayon nararamdaman man ninyo o hindi. At mayroon kayong mas malaking kapangyarihan kaysa sa inyong inaakala upang baguhin ang resulta. Ngunit dapat kayong kumilos bago tuluyang isara ng panahon ang pinto. At kung kapangyarihan ang pag-uusapan, paano kung sabihin ko sa inyo na ang simpleng gawain na iniiwasan ng maraming nakatatandang babae ang mismong bagay na pinaniniwalaan nilang hindi na kailangan ay siya palang susi sa pagpapanatiling buhay at masigla ng puso, utak at espiritu. Manatili kayo sa akin dahil sa susunod. Ipapakita ko kung bakit ang masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong kinabukasan. Ikalawa, bakit ang masturbasyon ay hindi lang tungkol sa sex, ito'y tungkol sa kaligtasan. Sa halos buong karera ko, pinanood ko ang mga babae na ituring ang kanilang sexualidad na parang isang optional na bahagi ng kanilang pagkatao, isang bagay na tahimik na itatabi kapag umabot na sa isang tiyak na edad tulad ng isang damit na hindi na kasya. Ngunit ang hindi nila napagtanto ang bagay na labis kong hinahangad
na sana'y mas maagang naituro sa mas maraming babae ay ang kanilang sexualidad ay hindi kailanman tungkol lamang sa intimasya o kasiyahan. Ito ay isang kritikal na bahagi ng kanilang kaligtasan, kanilang lakas, at kanilang kalinawan ng isip. Ang pagkawala nito ay hindi kailanman dapat maging bahagi ng malusog na pagtanda. Ang pagsuko nito ng walang laban ay hindi kailanman ang plano ng kalikasan para sa kanila. Naalala ko ang isang pag-uusap sa isa pang pasyente, si Nanay Frances, isang retiradong nurse na ipinagmamalaki ang kanyang katatagan. Sa edad na 68, mukha pa rin siyang malakas, ngunit inamin niyang may nawala sa kanya na mas malalim, isang kislap, isang sigla na hindi niya maipaliwanag. Sinabi niya sa akin na tinalikuran na niya ang lahat ng uri ng sexual na aktibidad. Ilang taon na ang nakalipas sa pag-aakalang iyon ang ginagawa ng isang marangal na nakatatandang babae. Ngunit kasabay ng pagkawala na iyon, nagsimula siyang makapansin ng ibang mga bagay na nawawala, isang gumagapang na pagod, isang kalabuan sa kanyang pag-iisip, isang banayad na panghihina sa kanyang mga binti. Noong una binaliwala niya ito bilang normal na pagtanda. Nang matanto niyang may mali pakiramdam niya, ay huli na ang lahat. Habang nakaupo sa aking harapan, umiling siya at sinabing, kung may nagsabi lang sa akin, kung naintindihan ko lang, kung ano talaga ang nangyayari, hinding-hindi ko hahayaang manghina ang sarili ko ng ganito. Nakikita ninyo ang masturbasyon ay hindi isang indulhensyang tira-tira mula sa kabataan. Ito ay isang biolohikal na ehersisyo, isang gawain ng pagpapanatili. Sa tuwing ginagawa ninyo ito, pinasisigla ninyo ang daloy ng dugo sa mahahalagang tisyo na nagpapanatiling nababanat ang mga ugat at matatag ang mga kalamnan sa balakang. Naghahatid kayo ng oxygen at sustansya sa mga lugar na lubhang nangangailangan nito upang manatiling malusog at tumutugon. Pinapagana ninyo ang mga hormonal pathway na tumutulong sa pag-iingat ng bone density, pagprotekta sa memorya, at pagpapanatili ng emosyonal na katatagan. Kung walang stimulasyong iyon, ang mga sistemang iyon ay nanghihina ng tahimik at tuloy-tuloy. Una, nawawalan ka ng lakas na hindi mo man lang alam na nawawala. Pagkatapos, nawawala ang talas ng isip. Sa kalaunan, nawawala ang kalayaan na dating nagbigay kahulugan sa iyo. Napakasakit sa puso kung gaano kakaunting babae ang nakakaalam nito. Pinaniniwala sila na ang paghinto ay marangal na ang pagsuko ay may dignidad. Ngunit walang marangal sa pagpapahintulot sa iyong katawan na masira ng mas mabilis kaysa sa nararapat. Walang marangal sa pagkawala ng mga piraso ng iyong sarili na sana'y nailigtas sa isang bagay na kasing natural, kasing simple ng pagpapanatiling buhay ng iyong intimate life, kahit para lang sa iyong sarili, kahit sa mga pribadong sandali ng pag-iisa. Madalas kong iniisip kung gaano sana kaiba ang buhay ni Nanay Frances kung may humila sa kanya sa edad na 55 o kahit 60 at sinabing, huwag kang sumuko, manatiling konektado sa iyong katawan, panatilihin ang daloy ng iyong dugo, ang paggana ng iyong mga nerve, ang sigla ng iyong espiritu. Ilang hagdanan, kaya ang mas madali niyang naakyat ilang araw, kaya siyang gumising na may mas maraming enerhiya at kalinawan, gaano katagal pa, kaya niyang napanatili ang matapang na liwanag sa kanyang mga mata na dating nagparamdam sa kanya na hindi siya magagapi. Ang trahedya ay hindi ang pagtanda. Ang pagtanda ay natural, hindi maiiwasan at maganda pa nga kapag tinanggap ng maayos. Ang trahedya ay ang hindi kinakailangang pagsuko. Ang mabagal maiiwasang paghina ng isang babae na marami pang buhay na natitira. Sa ngayon, sa loob mismo ng inyong katawan, ang labanan sa pagitan ng pangangalaga at paghina ay tahimik na nagaganap at hawak ninyo ang mas malaking kapangyarihan kaysa sa inaakala ninyo upang maimpluwensyahan ang resulta. Ang masturbasyon, malayo sa pagiging isang nakakahiyang alaala ng kabataan, ay isa sa pinakasimple at pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon kayo
upang manatiling malakas, matalas at masigla hanggat ipinapahintulot ng kalikasan. Ngunit ito ay humahantong sa isang mas malalim na katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga kababaihan. Kahit na magbago ang iyong katawan, kahit na iba na ang pakiramdam ng arousal, ang iyong kakayahan para sa kasiyahan at para sa tunay at makabuluhang climax ay hindi kailangang mawala. Sa katunayan, maraming kababaihan ang nakatuklas ng isang ganap na bagong dimensyon ng kasiyahan na hindi nila alam na posible pala. Manatili kayo sa akin dahil sa susunod, sisirain natin ang isa sa pinakamalaking kasinungalingan na nagkukulong sa mga nakatatandang babae sa hiya at bubuksan ng isang bagong pag-unawa sa kung ano talaga ang kayang gawin ng inyong katawan. Ikatlo, maaari ka pa ring makarating sa orgasm. Kahit na nagbabago ang iyong katawan, isa sa pinakamalulupit na kasinungalingan na nakita kong nagnakaw ng pag-asa sa mga nakatatandang babae ay ang ideya na kung ang kanilang katawan ay hindi na tumutugon ng may parehong tindi tulad noong kabataan, tapos na ang kanilang mga araw ng kasiyahan. Nakakadurog ng puso kung gaano karaming malalakas at may kakayahang babae ang sumusuko sa kasinungalingang iyon sa paniniwalang ipinagkanulo sila ng kanilang katawan na sila ay sira na at hindi na maayos. Lumalayo sila sa isa sa pinakamalalim na pinagmumulan ng koneksyon, kagalakan at sigla sa buhay, hindi dahil kailangan nila, kundi dahil walang sino man ang nagsabi sa kanila ng katotohanan. Naalala ko ang isang pasyente, si Tia Harriet, isang dating librarian na may matalas na isip kahit sa kanyang huling mga taon ng 60s. Nakaupo siya sa aking opisina, isang maulang hapon nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang boses ay halos isang bulong lamang nang sabihin niya, "Doc," tapos na para sa akin. Hindi ko na maramdaman ang dati kong nararamdaman. Siguro wala na ang bahaging yon ng buhay ko. Dahan-dahan ko siyang tinanong kung mayroon bang nagpaliwanag sa kanya na ang orgasm at arousal ay dalawang magkaibang proseso, na ang matinding lubrication o pagiging sensitibo noong kanyang kabataan ay hindi isang rekwisito para sa climax, na ang kanyang katawan ay may potensyal pa ring makaramdam ng malalim na kasiyahan. Lumingon siya at tiningnan ako na may halong hindi paniniwala at isang bagay na mas malalim, isang sakit, isang pagluluksa para sa lahat ng mga taon na ginugol niya sa pag-iisip na tapos na siya, samantalang sa katotohanan, siya ay nabigyan lamang ng maling impormasyon. Ang katotohanan ay ang mga landas patungo sa kasiyahan ay nananatiling buhay ng mas matagal kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga kababaihan. Kahit na magbago ang mekanismo ng katawan pagkatapos ng menopause, kahit na mag-evolve ang luma at pamilyar na mga tugon, ang kakayahan para sa orgasm ay madalas na nagpapatuloy. Minsan nangangailangan ito ng kaunting pasensya, kaunting pagtuklas, kaunting tiwala sa sarili mong katawan. Ngunit naroon ito, naghihintay, na parang baga sa ilalim ng abo, handang mag-alab muli kung maniniwala ka lang na posible ito. Nasisira ang puso ko sa pag-iisip kung gaano karaming babae tulad ni Tia Harriet ang gumugol ng mga taon kahit dekada sa pagluluksa sa isang pagkawala na hindi naman talaga nawala. Lumayo sila sa kanilang sarili, sa kanilang mga partner sa intimasya, dala-dala ang isang mabigat na pasanin ng hiya at pagbibitiw na hindi dapat naging kanila. Lahat dahil walang nagsabi sa kanila ng simple at nagpapalayang katotohanan, may kakayahan ka pa, buo ka pa. Ang iyong kakayahang makaramdam, kumonekta, makaranas ng kagalakan, wala ni isa sa mga ito ang nawala. Nagbago lamang ito ng anyo kung nalaman lang ni Tia Harriet ng mas maaga, kung naintindihan lang niya na hindi niya kailangang sukatin ang kanyang pagkababae sa pamantayan ng kanyang 20 taong gulang na sarili, gaano kaiba sana ang kanyang buhay, ilang sandali ng tawanan lambing at pagiging malapit ang maaari, sana niyang yakapin, sa halip na itulak ang mga ito
sa tahimik na kahihiyan, gaano pa sana kasigla at katuparan ang kanyang mga ginintuang taon. Ito ang dahilan kung bakit napaka-passionate kong pinag-uusapan ang mga paksang ito. Dahil sa likod ng bawat tahimik na babae na sumusuko sa kanyang sarili nang masyadong maaga ay isang habang buhay na mga alaala na maaari sana niyang nilikha isang mas mayaman at mas buong buhay na maaari sana niyang tinamasa kung nabigyan lamang siya ng tamang impormasyon, tamang pampalakas ng loob, tamang pag-asa. Ang katawan ay nagbabago. Iyan ay hindi maiiwasan. Ngunit ang pagbabago ay hindi nangangahulugang pagkatalo. Ito ay nangangahulugang pag-angkop. Ito ay nangangahulugang pag-aaral ng mga bagong paraan upang kumonekta sa iyong sarili, upang makaranas ng kasiyahan, upang ipagdiwang ang kahangahangang katatagan na naninirahan pa rin sa loob mo. Ang pagbibigay sa iyong sarili ng pahintulot na tuklasin ang mga bagong dimensyong ito ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ito ay katapangan. Ito ay buhay na tumatangging patahimikin at kung sa tingin ninyo ay makapangyarihan ang muling pagbawi sa inyong kasiyahan, maghintay kayo hanggang sa matuklasan ninyo kung ano ang ginagawa nito para sa inyong emosyonal na kalusugan. Dahil sa susunod, tatalakayin natin ang mga nakatagong emosyonal na benepisyo ng pananatiling aktibo sa sexual na paraan at kung bakit ang pagpapabaya sa bahaging ito ng inyong sarili ay maaaring tahimik na sirain, hindi lamang ang inyong kaligayahan, kundi ang inyong mismong pagnanais na mabuhay. Manatili kayo sa akin dahil ang malalaman ninyo ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin ninyo sa inyong sarili, magpakailanman. Ikaapat ang emosyonal na linya ng buhay na hindi napapansin ng karamihan sa mga nakatatandang babae. Mayroong isang nakatagong halaga ang pagtalikod sa intimasya na walang sinumang nag-uusap. Hindi ito nakasulat sa mga polyeto na nakukuha ninyo mula sa inyong doktor. Hindi ito ibinubulong sa mga kaibigan. Ngunit nakita ko itong nangyayari ng paulit-ulit sa buhay ng mabubuting babae na inakalang tinatanggap lamang nila ang natural na takbo ng pagtanda. Ang hindi nila napagtanto ay sa pamamagitan ng pagpapabaya sa kanilang intimate life, hindi lamang pisikal na kasiyahan ang nawawala sa kanila. Pinuputol nila ang isa sa pinakamalalim na emosyonal na linya ng buhay na nagpapanatiling buhay sa espiritu ng tao. Naiisip ko si Lola Georgia, isang byuda na unang dumating sa aking opisina noong siya ay nasa maagang 70s. Hindi siya may sakit sa tradisyonal na paraan. Ang kanyang puso ay tumitibok pa rin, ang kanyang mga baga ay sapat pa rin ang lakas. Ngunit may kalungkutan sa kanya, isang hungkag na katangian na halos hindi kayang hawakan ng mga salita. Sinabi niya sa akin na pagkatapos pumanaw ng kanyang asawa, wala na siyang nakitang dahilan upang panatilihin ang anumang uri ng sexual na aktibidad kahit na sa pribadong paraan. Pakiramdam ko mali, sabi niya. Pakiramdam ko makasarili. Kaya't hinayaan niyang malanta ang bahaging iyon ng kanyang sarili. Sa paniniwalang iyon, ang marangal na gawin. Noong una, hindi niya napansin ang pagbabago. Kaunting dagdag na pagod, ilang gabing hindi mapakali. Kaunting bawas sa motibasyon na bumangon at harapin ang araw. Ngunit habang ang mga buwan ay naging taon na tagpuan ni Lola Georgia ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa mga alon ng kalungkutan at lungkot na tila nagmumula sa kung saan. Sinubukan niya ang mga libangan, mga social club, kahit na mga grupo sa simbahan, ngunit walang nakapuno sa tahimik na sakit na nag-ugat ng malalim sa loob niya. Sinabi niya sa akin isang araw, nanginginig ang kanyang boses. Akala ko ginagawa ko ang tama. Hindi ko alam na dahan-dahan ko palang pinapatay ang sarili kong liwanag. Sinasabi na ngayon ng agham kung ano ang alam na ng puso ni Lola Georgia. Ang regular na sexual na aktibidad, kahit na nag-iisa, ay tumutulong sa pag-regulate ng stress hormones ng katawan, nagpapalakas ng mga natural na kemikal na pampasaya tulad ng dopamine at oxytocin at nagtataguyod ng emosyonal na katatagan.
Hindi lamang ito tungkol sa pakiramdam na mabuti sa sandaling iyon. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling matalas, ang isip bukas ang puso, at nakikibahagi ang espiritu sa buhay. Kung wala ang stimulasyong iyon, ang chemistry ng katawan ay kumikiling sa depression, pagkabalisa, at pag-iisa. Nagiging mas mahirap humanap ng kagalakan sa mga simpleng bagay, mas mahirap bumangon mula sa mga pagsubok, mas mahirap manatiling konektado sa mundo sa paligid mo. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming kababaihan ang umamin sa akin, madalas sa pigil, at nahihiyang tono na pakiramdam nila ay invisible sila pagkatapos ng 67-75. Naniniwala sila na ang kanilang pagiging kapakipakinabang, ang kanilang kahalagahan, ang kanilang mismong pagiging buhay ay kumupas na. Ngunit paulit-ulit nakita ko ang mga babaeng iyon na muling nagkamit ng isang masigla at makabuluhang buhay nang maglakas loob silang kumonekta muli sa kanilang sarili sa pinaka-primitive at makataong paraan, hindi sa pamamagitan ng paghahabol sa isang imposibleng pantasya ng kabataan, kundi sa pamamagitan ng pagpaparangal sa mga pangangailangan ng katawan at kaluluwa na nananatiling buhay, kahit na sinasabi ng mundo na dapat ay matagal na silang inilibing. Kung nalaman lang ni Lola Georgia nang mas maaga na ang pag-aalaga sa kanyang intimate life ay hindi isang pagtataksil sa kanyang pagluluksa, hindi isang makasariling gawa, kundi isang malalim na anyo ng paggalang sa sarili at emosyonal na kaligtasan, gaano karaming sakit ang maaari sana niyang naiwasan. Gaano katagal pa sana niyang dinala ang kislap ng kagalakan sa kanyang mga mata, sa halip na sumuko sa mabigat at kulay abong katahimikan na, sa huli, ay bumalot sa kanya. Ang tunay na trahedya ay hindi ang pagtanda ng mga babae. Ito ay ang pagtuturo sa kanila na tumanda sa pamamagitan ng pagputol sa kanilang sarili mula sa mismong mga linya ng buhay na nagpapanatili sa kanilang ganap na pagiging tao. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. Kahit ngayon, nasaan ka man sa iyong paglalakbay, hindi pa huli ang lahat upang piliin ang koneksyon kaysa sa pag-iisa, ang sigla kaysa sa pagsuko. At kahit gaano pa kalakas ang emosyonal na kalusugan, mayroon pang mas malalim na panganib na nagkukubli kapag ang mga babae ay sumusuko sa kanilang intimate life ng masyadong maaga. Ito ay isang banta hindi lamang sa kanilang kaligayahan, kundi sa kanilang mismong kaligtasan. Sa susunod na bahagi, ibubunyag ko ang dalawang tahimik na puwersa na mabilis na nagpapabilis sa pisikal na paghina sa mga nakatatandang babae at kung paano ang pananatiling konektado sa iyong katawan ay maaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pag-unlad at simpleng pag-iral. 5, takot at hiya. Ang mga nakatagong kaaway ng kasiglahan. Kung may isang puwersa na mas mapanira kaysa sa pagtanda mismo, ito ay ang takot. Takot sa paghusga, takot na may magawang mali, takot na maging anino ng dati mong pagkatao. At kasama ng takot ay ang hiyaang tahimik na magnanakaw na kumukuha ng sigla ng isang babae bago pa man ito makuha ng edad. Nakita ko ito ng paulit-ulit sa aking praktika. Hindi ang mga kulubot o ang bumabagal na metabolismo ang sumisira sa espiritu ng isang babae. Ito ay ang mabigat at nakatagong pasanin ng paniniwala na hindi na siya pinahihintulutang maging isang sekswal at mapusok na nilalang. Naiisip ko si Ginang Alice, isang dating guro sa high school, isang babae na nagbigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga mag-aaral sa kanyang talino at init. Nang una siyang magpatingin sa akin sa edad na 71, hindi lang pisikal na sakit ng pagtanda ang kanyang nilalabanan. Dala niya ang mga dekada ng hindi nasasabing kahihiyan. Habang ikinukwento niya ang kanyang buhay, inamin niya na noong mga 50s niya, tahimik siyang nagpasya na tapos na ang kanyang intimate life. Hindi dahil pinilit siya ng kanyang katawan, kundi dahil naniniwala siyang iyon ang inaasahan sa kanya. Inakala niya na ang patuloy na paghahanap ng kasiyahan kahit sa pag-iisa
ay magmumukha siyang kaawa-awa hangal at hindi marangal para sa isang lola. At kaya pinatay niya ang bahaging iyon ng kanyang sarili, ikinulong ito na parang isang lumang alaala na napakasakit hawakan. Noong una sinabi niya sa sarili na ayos lang, naging abala siya, nagboluntaryo siya, nag-focus siya sa pagiging isang lola. Ngunit sa kaibuturan isang bahagi niya ang nagsimulang lumiit. Nawala ang kanyang enerhiya, naging mas tahimik ang kanyang tawa. Unti-unting kumupas ang kanyang sigasig sa buhay, taon-taon, hanggang sa isang araw, habang nakaupong mag-isa sa kanyang bahay, napagtanto niyang hindi na niya nakikilala ang babaeng naging siya. Sinabi niya sa akin na may luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Akala ko ginagawa ko ang dapat gawin ng isang mabuting babae. Akala ko, tumatanda ako ng may karangalan. Pero ang totoo, pinabayaan ko ang sarili ko. Ang kwento ni Ginang Alice ay isang masakit na paalala na ang takot at hiya ay hindi mga harmless na emosyon. Ang mga ito ay nakakasira. Kinakain nito ang lakas, kumpiyansa at kagalakan mula sa loob palabas. Kinukumbinsi nila ang mga babae na ang kanilang mga pangangailangan, kanilang mga pagnanasa, ang kanilang pagiging tao ay isang bagay na dapat itago o burahin. At sa paggawa nito, pinabibilis nila ang mismong paghina na desperadong iniiwasan ng napakaraming babae. Ang katotohanan ng pananatiling konektado sa iyong sarili sa sexual na paraan ay hindi isang gawa ng desperasyon o kahangalan. Ito ay isang gawa ng katatagan. Ito ay isang pagtanggi na hayaang diktahan ng takot ang mga tuntunin ng iyong buhay. Ito ay isang matapang na paninindigan para sa iyong sariling sigla, iyong sariling dignidad, iyong sariling karapatan na makaramdam na buhay kahit na lumilipas ang mga taon. Kung nalaman lang ni Ginang Alice ng mas maaga na ang paghahanap ng kasiyahan ay hindi kahiya-hiya, kundi mahalaga. Kung naintindihan lang niya na ang pagpaparangal sa natural na impulses ng kanyang katawan ay hindi isang pagtataksil sa edad, kundi isang pagdiriwang ng buhay. Gaano pa kayang tawanan ng pumuno sa kanyang mga araw? Gaano pa kayang mga sandali ng koneksyon ng panloob na apoy ang dinala niya sa kanyang pagtanda? Bawat babae na tahimik na nagtabi ng kanyang mga pagnanasa ay kailangang marinig ito. Ang iyong sigla ay hindi isang bagay na dapat mong isuko upang matugunan ng mga inaasahan ng mundo. Ang iyong lakas, iyong espiritu, iyong kakayahan, para sa kagalakan, sila ay sayo upang protektahan, alagaan at ipagdiwang. At kung sa tingin mo ang muling pagbawi sa iyong sexualidad ay tungkol lang sa pakiramdam na mabuti, mag-isip kang muli. Dahil sa susunod ipapakita ko sa iyo kung paano ang isang simpleng pang-araw-araw na gawain na hindi lamang nagsasangkot ng intimasya, kundi pati na rin ng paggalaw ay maaaring muling pag-alabin ang daloy ng dugo, muling buuin ang nawalang lakas, at ibalik ang pakiramdam ng kapangyarihan na pinaniniwalaan ng maraming babae na tuluyan ng nawala. Manatili kayo sa akin dahil ang pinakamaganda ay darating pa. Ika-6, isang simpleng pang-araw-araw na gawain para mabawi ang ninanakaw ng pagtanda. Mayroong isang bagay na halos malupit sa paraan ng dahan-dahang pagdating ng pagtanda sa isang babae. Hindi ito dumarating ng biglaan tulad ng isang biglaang bagyo. Ito ay dumarating ng unti-unti tulad ng isang mabagal na butas sa katawan ng isang dating malakas na barko. Kaunting bawas sa lakas dito, kaunting bawas sa talas doon. Isang araw ay magigising ka at mapagtatanto na ang babaeng nakikita mo sa salamin ay isang anino na lamang ng babaeng dati mong pagkatao. At ang trahedya ay hindi ang pagtanda mismo. Ito ay ang katotohanang napakaraming bahagi ng paghina ang maaaring napabagal at naiwasan pa nga sa ilang simpleng gawain ng pang-araw-araw na paglaban. Naiisip ko ang aking pasyente na si Manang Samantha, isang retiradong artist, na ang mga kamay ay dating lumilikha ng kagandahan at nag-aalaga ng mga apo ng may parehong lambing. Nang dumating siya sa akin sa edad na 70, kinakaharap niya ang tinatawag niyang
ang mabagal na pagsuko. Sumasakit ang kanyang mga binti pagkatapos lamang ng ilang hakbang. Sobrang nanghina ang kanyang hawak, nahirap na siyang magbukas ng mga garapon. Ang kanyang dating maliwanag na espiritu ay pinalamlam ng ulap ng pagkabigo at pagbibitiw. Nang kami ay nag-usap, inamin niya ang isang bagay na napakadalas kong marinig. "Dak," sabi niya, nanginginig ang boses, "huminto na lang ako sa pagkilos. Huminto ako sa paghawak. Huminto ako sa paggawa ng anumang bagay na nagpapaalala sa akin ng babaeng dati ako. Akala ko, iyon ang dapat." At sa likod ng mga salitang iyon ay isang nakakadurog na katotohanan. Si Manang Samantha ay hindi tinalo ng edad. Tinalo siya ng kawalan ng aksyon. Ang hindi alam ni Manang Samantha at ng napakaraming babae ay ang katawan ay kahangahangang mapagpatawad kung sasalubungin mo ito sa kalahati ng daan. Kahit na pagkatapos ng mga tao ng pagpapabaya, ang pinakamaliliit na hakbang patungo sa muling pagkonekta ay maaring mag-udyok ng malalim na pagbabago. Ang paggalaw banayad, sinadyang paggalaw na sinamahan ng pribadong intimasya, kahit isang beses o 2 beses sa isang linggo, ay maaring muling paganahin ang mga makina ng daloy ng dugo, gisingin ang mga natutulog na nerve at magsenyas sa katawan na kailangan pa rin ito, buhay pa rin ito. Hindi ito nangangailangan ng pagtakbo ng mga marathon o pagbubuhat ng mabibigat na timbang. Hindi ito nangangailangan ng paghabol sa lumang imahe ng kabataan. Nangangailangan lamang ito ng pagiging consistent. Ilang minuto, bawat araw na ginugugol sa pag-uunat, pagbaluktot malalim na paghinga. Ilang minutong ginugugol sa paghawak sa iyong sarili, hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa paggalang sa katawan na nagdala sa iyo hanggang dito. Ang mga maliliit na gawaing ito ay nagpapadala ng isang malakas na mensahe sa iyong mga kalamnan, iyong puso, iyong utak. Manatiling malakas, manatiling gising, manatiling handa. Ang agham sa likod nito ay malinaw. Ang regular na pisikal na stimulasyon ay nagpapabuti sa sirkulasyon, nag-iingat sa densidad ng kalamnan at buto, sumusuporta sa kalusugan ng kasukasuan, at nagpapanatiling aktibo ang nervous system. Ang regular na sexual na aktibidad, kahit nag-iisa, ay nagpapalakas ng mga hormone na nagpoprotekta laban sa depression at paghina ng pag-iisip. Sama-sama ang mga simpleng gawaing ito ay lumilikha ng isang pundasyon ng sigla na hindi kayang tularan ng mga tableta at pamamaraan. Isinapuso ni Manang Samantha ang mga aral na ito. Nagsimula siya sa maliit isang pang-araw-araw na paglalakad sa paligid ng block, ilang magaang pag-uunat at pagpapahintulot sa sarili na muling kumonekta sa kanyang sariling katawan sa paraang hindi niya pinangahasan sa loob ng maraming taon. Sa loob ng ilang buwan, bumalik ang kanyang enerhiya, gumaan ang kanyang kalooban. Mas madalas siyang ngumiti, mas malakas siyang tumawa. Siya ay naging ayon sa kanya, mas ako ulit. At sa tuwing naiisip ko siya, nakakaramdam ako ng halo-halong pagmamalaki at kalungkutan. Pagmamalaki sa kanyang nabawi kalungkutan na ginugol niya ang napakaraming taon sa paniniwalang wala siyang karapatang ipaglaban ito. Kung naintindihan lang sana ng mas maraming babae, nang mas maaga na ang muling pagbawi sa kanilang sigla, ay hindi tungkol sa kabayanihan, kundi sa mapagkumbaba at pang-araw-araw na pagpili. Kung napagtanto lang sana nila na ang lakas ay hindi nawawala sa isang gabi. Ito ay isinusuko bawat pulgada at maaari itong bawiin sa parehong paraan. Ngunit may isa pang piraso sa palaisipang ito na nag-uugnay sa lahat. Dahil ang pananatiling malakas, pananatiling konektado, at pananatiling buhay sa bawat kahulugan ng salita ay nakasalalay sa pagkilala sa isang huling katotohanan tungkol sa tahimik na epekto ng pag-iisa at ang pambihirang kapangyarihan ng koneksyon sa pagpapagaling. Manatili kayo sa akin dahil ang matutuklasan ninyo ay maaaring magbago sa kung paano ninyo isasabuhay ang mga darating na taon. 7. Ang laganap na epekto ng pag-iisa. Habang nakaupo ako rito at nagmumuni-muni sa hindi mabilang
na mga kwentong narinig ko sa paglipas ng mga taon, napagtanto ko na ang pagtanda ay hindi ang kaaway. Ang tunay na kaaway ay ang mabagal at tahimik na pagsuko sa pag-iisa. Ang tahimik na pagpili na kumalas sa iyong katawan, sa iyong mga pagnanasa, sa iyong mismong pakiramdam na buhay. At karamihan sa mga kababaihan sa kasamaang palad ay ginagawa ang pagpiling iyon hindi dahil gusto nila, kundi dahil naniniwala silang iyon ang inaasahan sa kanila. Walang nagsasabi sa kanila na ang mas malalim na halaga ng pagbitaw ay hindi lamang pisikal na kahinaan, kundi emosyonal na kalungkutan, isang uri ng espiritual na pagkupas na mas mahirap baligtarin kaysa sa anumang pagkawala ng kalamnan o paghina ng memorya. Naiisip ko si Eleanor, isang pasyente na dumating sa akin sa edad na 78. Sa papel maayos siya. Sapat ang lakas ng kanyang puso. Disente ang kanyang mga lab result. Ngunit nang umupo siya sa aking harapan, may kabigatan sa kanyang mga mata, isang bigat na hindi masusukat ng anumang medikal na pagsusuri. Inamin niya na sa paglipas ng mga taon, huminto na siyang maghanap ng koneksyon. Hindi lamang sexual na koneksyon, kundi lahat ng koneksyon. Huminto siyang makipag-ugnayan sa mga kaibigan, huminto sa paglalaan ng oras para sa tawanan, para sa pagiging malapit, para sa paghipo. Naniniwala siya tulad ng napakaraming babae sa kanyang henerasyon na marangal ang tumanda, nang may katatagan na tiisin ang kalungkutan, ng may tahimik na dignidad. Ngunit sa loob si Eleanor ay unti-unting namamatay sa paraang hindi kayang matukoy ng anumang stethoscope. Buhay ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang espiritu ay lumiliit araw-araw. Sinabi niya sa akin na madalas siyang uupo sa tabi ng bintana ng ilang oras pinapanood ang mundo na dumadaan na mas pakiramdam niya ay isang multo kaysa isang babae. At nang sa wakas ay sinabi niya, sana lumaban pa ako para manatiling konektado. Sana nalaman ko na mahalaga pala iyon. Mayroong sakit sa kanyang boses na hindi ko malilimutan. Mahalaga ito. Mas mahalaga ito kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga babae. Hanggang sa pakiramdam nila ay huli na ang lahat. Ang mga tao ay hindi nilikha upang mabuhay sa pag-iisa. Ang ating mga katawan, ating mga puso, ang ating mga kaluluwa ay idinisenyo para sa koneksyon, para sa paghipo, para sa pagiging malapit, para sa pagiging nakikita at pinahahalagahan. At kapag ipinagkakait natin sa ating sarili ang mga pangunahing paangangailangang pantao na yon, hindi tayo nito ginagawang mas malakas. Ginagawa tayo nitong mas mahina. Ninanakawan tayo nito hindi lamang ng kagalakan, kundi ng katatagan ng enerhiya at kalooban na patuloy na lumaban para sa isang buo at masiglang buhay. Kung nalaman lang ni Eleanor ng mas maaga, kung naintindihan lang niya na ang pagpapanatili ng intimasya sa pamamagitan man ng mga relasyon, sa pamamagitan ng koneksyon sa sarili, sa pamamagitan ng mga simpleng gawa ng pakikipag-ugnayan ay hindi makasarili o hangal, kundi mahalaga ilang taon pa. Kaya ng tunay na pamumuhay ang maaari niyang natamasa. Ilang paglubog ng araw pa, kaya ang maaari niyang pinanood na may pusong puno ng pasasalamat sa halip na tahimik na kalungkutan. Ilang sandali pa kaya ng tawanan ng init ng layunin. Ang pumuno sa mga espasyong sa halip ay naging malamig at hungkag. Ngunit narito ang katotohanan, hindi pa huli ang lahat. Gaano man karaming taon ang lumipas, gaano man karami ang pakiramdam mong nawala, ang pinto patungo sa sigla, sa koneksyon sa kahulugan, ay bukas pa rin. Isang hakbang lamang ang kailangan, isang pagpili na muling kumonekta na makipag-ugnayan na parangalan ng mga bahagi ng iyong sarili na nananabik pa ring mabuhay ng lubusan. Sa paglalakbay na darating at habang tayo ay nagtatapos, ibabahagi ko sa inyo ang nag-iisang pinakamakapangyarihang prinsipyo na natututunan ko tungkol sa pag-unlad pagkatapos ng 60, 70, 80. At higit pa isang prinsipyo na walang kinalaman sa pagtanggi sa edad o pagpapanggap na bata.
At lahat ay may kinalaman sa pagyakap sa isang mas malalim at mas mayamang lakas na lumalakas sa paglipas ng panahon. Manatili kayo sa akin para sa mga huling kaisipang ito. Konklusyon. Ang pagtanda ay hindi isang sentensya. Hindi ito ang katapusan ng sigla, layunin o koneksyon. Ito ay isang transition isa na maaaring ubusin ng buhay sa isang babae o magbukas ng mga pinto sa isang mas malalim at mas matatag na lakas na hindi niya alam na taglay niya. Bawat kwentong narinig ninyo ngayon, sina Aling Roberta Nanay, Frances Tia Harriet, Lola Georgia, Ginang Alice Manang Samantha ka Eleanor ay nagdadala ng parehong aral. Ang tunay na trahedya ay hindi ang pagtanda. Ang tunay na trahedya ay ang pagsuko bago pa man ang iyong oras. Hindi pa huli ang lahat. Hindi kailanman huli upang bawiin ang mga bahagi ng iyong sarili na tahimik pa ring nag-aalab sa ilalim. Hindi kailanman huli upang igalaw ang iyong katawan, upang hawakan ang iyong sariling balat ng may paggalang upang muling kumonekta sa enerhiya na laging sa iyo. Hindi mo kailangang bigyang kahulugan ng paghina. Hindi mo kailangang tanggapin ang kalungkutan, kahinaan o pagkupas ng kagalakan bilang hindi maiiwasan. Mayroon kang kapangyarihang ipagtanggol ang iyong sarili na hamunin ang mga maling paniniwala na itinuro sa iyo tungkol sa pagtanda na labanan ang mga tahimik na kaaway ng takot at hiya. Bawat maliit na gawa ng koneksyon, bawat tahimik na sandali ng pagpaparangal sa iyong katawan ay isang paghihimagsik laban sa mabagal na pagkupas ng buhay. Ito ay isang deklarasyon na narito ka pa rin, malakas pa rin, karapat-dapat pa rin sa pagnanasa sa sigla sa kagalakan. Ang susunod na kabanata ng iyong buhay ay isinusulat pa rin. Hawak ninyo ang panulat. Piliin ninyong isulat ito nang may katapangan, may intensyon at may matinding kaalaman na ang pinakamagagandang bahagi ninyo ay hindi nasa likuran. Naghihintay silang isabuhay ng lubusan at walang pag-alinlangan ngayon din. Isang mahalagang aral sa buhay. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at nais kong ibahagi ay ito. Ang iyong halaga at kasiglahan ay hindi nababawasan ng edad. Ito ay nagbabago ng anyo. Yakapin ang karunungan ng iyong katawan at espiritu sapagkat hawak nila ang mga susi sa isang masiglang buhay sa bawat yugto. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mabuhay ng lubusan at totoo. Ngayon nais kong marinig mula sa inyo. Maglaan ng sandali upang magmuni-muni at magbahagi ng isang bagay na natututunan ninyo at planong ilapat sa inyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, mangyaring mag-iwan ng komento na 1. Kung hindi o kung sa tingin ninyo ay meron pa kayong gustong matutunan, huwag mag-atubiling magkomento ng 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga sa akin. Huwag kalimutang i-like ang mensaheng ito, ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa mas maraming nilalaman na idinisenyo upang tulungan kayong isabuhay ang inyong pinakamahusay na buhay. Salamat sa inyong oras at para sa pamumuhay sa sarili ninyong mga tuntunin.